Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Ngayong unang araw ng Hulyo 2024. The first day of the rest of The year. the year. Ano ba yan? Oh, Ay, gusto daw pag-usapan natin ito. Walang torya-toryang, walang ibig sabihin na survey. Teka. Yun daw pong publicus, yung survey ng performance rating. Ang nakakatawa yung mga headline. oh, grabe. Ang headline nila, bumaba si Sara. Okay. Bakit yung Vice rating President, ang importante, di ba? Mas importante po yung Presidente. Saan ka naman nakakita ang headline na ang headline is about the Vice President and not the President? Halatang-halata kaya yun? Hindi naman siguro, no? Halata ba yung mga ganong headline? No, because Anytime po, any day, ang mas newsworthy, ang Presidente. hindi kasi Bakit ang headline Vice President? no, because he just resigned from the cabinet. Galing mo. Galing mo talaga. You know, she is the talk of the town. Right now. What was the reason for her resignation? Yeah, mga ganun na yan. Nag-decline daw ang rating ng Vice Vice President. President. At yun ang headline. Okay, nag-decline nga, pero siya pa rin ang pinakamataas na rating of all the officials. Of all the elected officials. Try to get that in your thick skull. Oo. Ano bang decline? Sige nga. Sabi mo nga sa akin kung ano yan. Well, malaki-laki decline. ano yan? Pero she's still the highest rating. Okay, let's go. What is the publicus? Let us know. Publico, si approval rating ng Presidente, nasa 44%. Okay. Ang kanyang trust rating, nasa 33%. Okay. Ang Vice President, ang kanyang approval rating, 53%. Okay. Ang kanyang trust ay 41%. Yan. Talagang nag-decline. 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 Actually, pero yun ang headline. Ay, nako. Hindi sinabi na headline. Siya pa rin ang pinakamataas. Among even including Chis Escudero and the Speaker of the House. Okay? Makikita mo talaga yung yung kung saan papunta ngayon yung trend parang flavor of the month to si Sara. Of course, she just resigned. Yeah. And we don't know why. Yeah. Yeah. Galing mo talaga. Ayaw niya raw sabihin. Kasi kung may mga... Pero nagsalita siya parang Jonat. Ano sinabi niya? Please don't consider me opposition. Oo, I'm not opposition. Oh, yun. Maliwanag. She rejects that label. Maliwanag ba yan? Dapat Hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Liwanag. Marami pa rin... You're marami pa rin... Sinabi na niya, maliwanag na eh. Ha? Hindi. Mariwanag na ba yun? At saka sinabi niya, the President, meaning former President Duterte, is not running for the Senate. Oh, ano pa bang ilalagay? Kayo naman, oh. Ang tingin ko yung mga kalaban ni VP Sara is... Tumatrabaho rin. well, ang tingin Malakas. Malakas ang trabaho nila. Malakas. Overtime na? Overtime. 24/7 yan. There's a saying, ang tingin nila siguro is, oops, advantage tayo. We got her on the run. Medyo keeper of balance. Yeah, of course. Huwag mong tigilan. Oh, Hindi ba makikita ng publiko? Hindi. Yung kanilang paraan? Hindi naman nakikita eh. So, bumagsak ang rating. oo. Kita mo nga gumagamit Kasi hindi naman nila sinabi. third party Lahat naman bumagsak ang rating. Paano hindi babagsak ang rating? Yung problema natin sa pagkain, nandiyan pa din. administration. Sabi na nga ng yan pa rin ang pinakamalaking issue ngayon, yung prices. Ito pare ang solusyon. Meron na. Ay, Meron na solusyon? pabibilisan daw po ang proseso ng importation. Ganda, no? Ayos. Sino may sabi niyan? Dekgo? Teka. Hanapin ko ulit. Nawawala. Yung chronicler natin doon sa
Faster farm imports unloading. Mas mabilis. Dapat, parin Joel, Oo. isabihin mo kasi sa ating mga tiga-subaybay Oh, okay. kung anong nangyari doon sa kay Tony Lopez. Kasi yun ang importante. Wala eh. At this point in time. Puro inulan sila ng motherhood statements ng tungkol sa yung plano para sa Maraming motherhood. Sino? Si Secretary Go? Secretary Go, The Special Assistant for Investments and Economic Affairs? Bakit naman You mean to tell me, hindi na... hinighlight na. May green lane na etong tayo. mga problema, May, Ito mga problema, hindi niya binanggit? Nope, not it. Wala sa Department of Finance pala. The Economic Development Group. Yan. At saka yung Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. Nag-meeting po sila last year para pag-usapan paanong lalabanan itong pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay? Isa sa kanilang napagkayarian, expedite the unloading of imported agricultural products. Ba't ka gumaganyan? Napapaano lang ako, napapaindak ako. Pero teka, sandali lang, mabalik lang tayo kay VP Sara. I think, di ba dati-rati, dahil portfolio na ay yung education at saka yung LCAC. Ngayon wala na siyang limitations with regards to that. Diba? Pwede na siya magsalita tungkol sa... Which he is not doing. Hindi nga siya... Marami pa siya. speculation. Magbarkadahan na talaga sila ni Senator Amy dahil yun maraming issue lagi. Hindi, barkadahan talaga sila. Barkadahan talaga sila. Sanggang dikit yan. Hanggang dikit, ha? Oo, super sanggang dikit Kasi yan. kung they want to keep her on Si defense, kaya Senator Amy ngayon nag-convince sa kanya to run with BBM. Ano yan? Kung ano sinasabi ngayon, if you have been reading yung mga statements ni Senator Amy, you might, yun na yun. You've also been into the mind of BP. Oo. O ngayon po yung solusyon daw sa inflation. Okay, inflation. Balikan ko lang, ha? Balikan, okay. Ganda kasi. Nabanggit ko. Siyempre sabi, Napakaganda. Sa ang DOF, yung Interagency of all The chairman. nag-meeting na naman. economic manager. Ang napagkayarian nila, bilisan natin ang importation. Oo. Pabilisin yung paglabas sa pier ng importation. Kaya ako As if that's the only problem. nakapula na eh. Gumaganon ka kanina eh. Akala ko nag-i-Stevie Bilisan. Wonder ka eh. Hindi. Akala ko gumaganon. Hindi. Nakapula na ako eh. Kasi this is war. Pag, Eto pa daw, isang panlaban to address non-food inflation. Napagkayarian po nitong mga magigiting na ating mga economic managers. Pabibilisin daw po ang pagbigay ng subsidy. ng ayuda, yan. Okay. How will that solve inflation? Sige nga. We'll have money going around. Ayun, it will pump prime the It will economy. pump prime the economy. Inflationary nga yun eh. Inflationary ba yun? Mamigay ka ng pera without productivity. Na walang bibilin? Kaya nga, hindi, magkatugma yan. pambibili. Pare, Ah. paano? Magkatugma yan. Importation, we are already Kaya bigyan mo ng pambili. Tama. We are enhancing the production of other countries. Bigyan mo ng pambili galing sa ibang bayan. Yan na. Bibilin yung galing sa ibang Galing sa ibang bayan. Hindi yung gawa dito. Hindi yung tanim dito. Hindi yung tanim dito. Gawa. Binibilisan mo nga, kaya okay. Solve nga naman yung inflation. Anong pinagko-complain? Merong may imported at merong ayuda pambili. Anong pinagko-complain ninyo? May pambili naman kayo. Yan. Para daw po maging efficient ang pagbigay ng ayuda. Ayuda. Yung Philippine Identification System. Ako yung national ID. Ayan. May pag-asa pa ba yun? Ewan ko, kung Pag ganyan. etong grupo po nito, itong magigiting na grupo na to, in touch with reality. Hindi nila alam na may problema itong walang yung ID na system na to. Diyan sila aasa para daw maging efficient ang distribution. Tinatanggap na ba yung ID mo? Hindi pa rin. Gusto. Yung senior citizen ko ang gamit na gamit. Pero yung national ID. Alam mo ba, pare? Alam na nila itsura, isang tingin na fake original. Alam mo ba kahapon? Meron akong kausap na IT expert ito, foreigner. Sabi niya,
we are in, sinasabi, the world is now going to digitization, etc. I cannot really comprehend what's happening in the Philippines. Why? Pinagalitan ko. Foreigner ka eh. Sasalita ka ng ganyan. No, because you need 16 ID cards in order to enter anything. Anak na po. What's happening to you? 16 ID. Anak na. Tapos nakiusap daw po ang problema natin sa power. Ayan. Okay, meron na naman tayo. May problema tayo talaga sa power. Malalim. Super malalim. Napakalaki. Ang Department of Energy daw, nakiusap na humingi naman. ng tulong sa DOF. Ayan. Ano yung tulong na hiningi? Yan sa DOF. I-review ang tax policies daw sa power sector. Bago matapos yung review na yan, baka nagunaw na mundo. Kung yan lang po ang solusyon nyo, DOE. power problem, DOE, matulog na tayong lahat. Wala na. Pack up na, tulog na, uwi. Tulog na. Yan lang ang solusyon nyo. Mag-request ng review ng tax policies sa... Galing eh. Kayo, huwag kayo masyadong nakikinig dyan sa Mita. Porque ba't bumaba yung tariff eh? Ito naman, tax ngayon na titirahin ninyo. Oo. Kung yan lang ang solusyon pala, ba't di pa nyo sinabi noon pa? Di ba? Kung yun lang ang solusyon ninyo. I-review. I-review yung tax policy. Di sinabi nyo na nung panahon na naghihingi ang bayan ng 12,500 megawatts na itayo ninyo. Hindi na ginawa. Hindi nyo ginawa. Ngayon, ang problema pala, tax policy. Ba't nyo sinabi ikaw naman noong panahon na yon, hindi nila kailangan ng MEMA. Ngayon, kailangan na nilang MEMA. Kailangan may masabi dahil obvious na po yung problema Super. sa power. Super Kitang-kita na. Buong business sector, business community, nanginginig sa takot. Oo. Dito sa problema natin sa power. Okay? Ayun namang science and technology, research and development initiatives, enhancing daw research and development initiative. Yung mga pinagsasabi nyo na, hindi ko matatanggal itong aking pagkapula eh. Kailangan daw po kasi may inflation. Oh, yes. Ang mahal ng gamot. Oh. Para magmura gamot, research and development initiatives. Bago mag-result yung R&D na yan, 50 years down the road, baka po... Ito lang. Mahigit sa kalahati ng Pilipino, wala na rin. Tungkol sa gamot. Okay. Yung sinasabi niyo yung research and development, unang-una nagawa na yan ng mga Pilipino rin. Di ba? Meron na. Meron na. Unilab, Pascual Laboratories. Yung mga yan, alam na nila yan. Di ba? Pagkatapos, pumunta pa kayo kung gusto niyo mas mabilis pa, India. Sa India. Pfizer versus Pfizer. Pfizer India versus Pfizer Philippines. Masama po yan. Importation yan. Akala ba babawasan Mr. De La Cruz, masama po yan. Importation yan from India. Eto, finally. Gusto nyo ba DTI? Hindi, pero... DTI? Gusto nyo? DTI. Ito. Bago ng DTI, pero Meron sa na, diba? silver lining, di ba, there is si Secretary Ted Herbosa ng DOH is encouraging magkaroon dito ng parang... Yun na nga yun. Yun ang dapat na buhog. Para Yun sa na nga mga yun. Indian Yung research and development, ay naku, tagal po nun. Ngayon, Meron na. Meron na. Technology. Reinvent the wheel. Ito na. Dali mo dito. At hindi dapat finished product. Dalin mo dito natin gawin. Parang China. Ganyan ginawa ng China. Papapababa natin ang presyo ng gamot. Mayroon pa tayong industriya sarili natin. Ayun na. Employment, R&D, tagal niya. Pare, ang mag-ano dyan, ang mag-summarize lahat ng mga ito na. Yung sinasabi pa rin kontra. DTI. Ito, Summary. Ang problema, DTI. Okay? Yung kailangan daw po, ma-mitigate, Ako, Diyos ko, gumamit na naman ang... mitigate and delays sa shipment, whether exports or imports. Logistics. Ayan. So, ang gagawin po ng DTI, magko-collaborate. Will collaborate.
with the BOC. Ayan. Ma-exempt daw po sa mga electronic tracking systems. Hindi palusot na naman ang mangyayari. Anak man to, pa naman. Yun lang yung i-coordinate nyo. Ano po, tumahimik na lang kayo. Ang i-coordinate nyo, exemption. Sa mga Tracking system, mga electronic para ma-prevent yung smuggling. Di napakahusay nyo. Okay. ba hindi nyo nalang sabihin na mag-smuggle na tayo lahat? Ano ba? Meron pang worry ngayon, pare. Ang China po nag-i-slow down sa export ng fertilizer. Yeah. Patay. Ibig sabihin, binabawasan ng China ang kanilang export ng fertilizer. Bakit ba tayo naging very much dependent on imported fertilizer? Panahon ni Marcos, pare, naalala ko yan, merong siyang fertilizer production program. Yes. Isa sa mga major industrial trust. Yan. Okay? Yung phosphate fertilizer. Pilpos nga eh. Pinatay yan. Pilpos. Pinatay. Meron din tayong organic nun. Organic. Yung mga uod-uod, maraming lumalabas na ganun dati. Mawa-workout So, sinasabi po ng mga farmers ngayon, yan daw nangyayaring yan, tataas na naman ang kanilang fertilizer production cost. Okay. Second biggest fertilizer exporter po ang China. Yes. Anong pwede natin gawin dyan? Tatanga. So, hindi na po ngayon solusyon ang importation. Okay? Kasi dati, ang ating mga policy makers, pag may problema ritong kulang, import tayo. Ngayon, ano? Wala na fertilizer. Import tayo. Nag-slow down na nga ang pagbenta. Paano yan? Ano solusyon natin? Yan ang mga magiging resulta pag hindi tayo gumawa ng sarili natin. Gumawa ng sarili natin at saka hindi natin na-anticipate kung anong mangyayari sa mundo. Yun na nga. Akala mo forever makakaasa ka sa imported? Kamukha yung bigas. Nung nagtaasa ng presyo sa world market, di nagka-problema tayo. Nagkumahog. Ngayon, ang solusyon na naman natin, more importation, pero babaan natin ang tariff. Ayun. Etong fertilizer kaya, ano ang solusyon natin dyan? I-subsidize? Nakasubsidize na ngayon yan. More subsidy? More subsidy. Yan. Kaya nga natin, ayusin natin yung subsidy system. Ganon. Yun na sinabi. Number 1. Number 2 yung pala. electronics. Hindi nga maayos-ayos yung pare. Ilang taon na yan. Alam nyo, Mahigit 10 taon na yan. Panahon pa ni Pinoy yan. meron dating workout, yung 11 basic industries, kasama dyan yung fertilizer, yung Pilpos. In addition to that, may organic. Dati, meron tayong tie-up din na Indonesia. Okay. Meron din tayong tie-up ng mga Middle East. Kasi ito yung mga nagpo-produce ng fertilizer na kailangan ng urea, etc. and everything. Nasaan na yung mga kausap natin? Yan ang ginagawa ni Secretary Wala na, Pascual. pinabayaan. Anong ginagawa niya? Well, robust business. Collaboration. Environment. Collaboration. Nakausap ba ninyo? Yung collaboration, uso yun, Secretary, nung panahon ng Hapon. Baka makapili. Mga collaborator. Collaborate. Iba naman collaborator yun. Collaboration eh. Collaborate with the Bureau of Customs. Yan. Hindi maglagay ka ng bayong. Oo. Para maayos ka. Sabi po ng may delay daw po sa implementation ng pagbaba ng tariff. Kasi may problema sa National Printing Office. Laki ng problema. Laki ng problema na yan. Akala ko yung yung Supreme Court, Hindi, wala. Hindi. Printing ang problema. Laki ng problema natin. Ang solusyon nila sa pagtaas ng presyo ng bigas ay ang pagbaba ng tarif. Kanya lang may problema eh. Bakit? Yung printing po. May problema ng printing. Mga forms, mga ganun. Doon sa pinakamahalagang solusyon nila,
Doon na-derail yung kanilang strategy. Napakahusay naman yan. Napakaganda. Matindi, Hindi ginagaling. Kasi daw, voluminous pages. Ano? Yang executive order na yan. Mapapel. Maraming... Maraming dokumento. 463 pages daw po. So, hindi pa raw maisasali doon sa official gazette dahil voluminous pages. Pag ganyan, Hindi pa masama wala sa naman NPO official gazette. wala naman sila maituturo dyan. Kung Hindi, alam mo yung mga... ala ay... Wala. The idea is ganito. Dati. Ano idea? Hindi, di ba? Pang ipagtanggol mo to. Mahirap pagtanggol to Ipagtanggol mo ng husto. Ano in yan? other countries and other climes, yung digital copy at saka yung printed copy hard, parehong okay. Acceptable pareho. Acceptable pareho. Kahit alin dyan. Ibig mo sabihin, nag-exchange notes kayo para gumawa kayo ng lower 463 pages. Hindi kayo gumamit man lang ng ng digital. na digital? Wala kayong kopya nun? Talagang sila. Apparently, hindi. Kailangan nila... Yung sulat kamay, ginawa ninyo? Pad sa pan. Yun ang pad yan Yung bang programa ninyo? Ang target po, by July 6, effective na yan. Hindi mangyayari. Hindi July mangyayari. 6. And that is the top solution nitong ating magigiting na economic managers dyan sa problema natin sa pagtaas ng presyo ng bigas. Leonie? Na diskarel ng printing. Dabi. Leonie Montemayor at saka Sentumso. Kayo ba, may mga tao ba kayo sa National Printing Office? Baka dinidelay niyo dyan. Sabotage yan. Sabotage yan, ha? Sinasabi ko sa inyo. Baka yung isang janitor dyan, kinuha yung isang pyesa dyan, ha? Hindi nila mapaandar. Hindi kayo mapaandar yan. Patay. Okay. So sabi po ng they will jump on this opportunity. Total may delay Tirahin na natin yung PRO. Galing. Yun na. Baka naman kasapakat. Sinasabi ko sa inyo. Malamang. Secretary Montemayor at saka Sendongso. Sinag. Baka kayo nagsasabotage dyan sa NPO. Kaya nagkakadelay. Okay? Paano kaya to? Pare, ano solusyon dito sa printing na to? Wala solusyon dito. It's a physical ang problema O kaya, mayroon din ganito, pwede. May parating dapat na shipment ng mga maraming agricultural products. I-delay muna natin kasi nauna yung isang kalaban. I-delay mo yan para hindi mo... Para mataas ang tarif niya. Para mataas ang tarif niyan. Baka tayo talunin yan Hintayin natin, July 6, wala. Nakatimbre na tayo. So mataas ang tarif niyan, darating na yan. Tayo, July 15 tayo darating. Ayos. Dahil sa ginagawa ninyong ang problema ninyo ay printing, lahat ng mga kasing conspiracy theories lalabas. Lalabas. Sigurado yan. At saka, what does it say about the main solution? Ano ba? Of our economic manager sa problema natin sa pagtaas ng presyo ng bigas. Nadidiskarel ng printing. All of this. Wow. All of this, yung mga sinabi nila solutions, grabe. Yun sa meeting ng interagency. Oo, yung sa against economic inflation. Grabe, no? Grabe. Wala man lang ako nakita increased production. Wala. Hindi kasama si DA. Talaga naman Nasa dapat DA, kasama si DA wala po Wala sa dito. interagency. Ang problema natin, Kumbaga sa pagkain. importanteng basketball game, Oo. ito na yung team mo. Running game tayo, ito strategy. Okay, let's go. Teka, tasa na yung bola. Wala nakapagdala ng bola. Patay tayo dyan. 9:30 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.
Karambola. Karambola. Tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Good morning. July 1. Kawawa naman yung mga real estate companies pa. Oo. Kawawa. Hirap na hirap. Yung mga presyo po ng real estate, Hirap. sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nung first quarter, 6% lang ang increase. Yes. Mababa. Masyadong 6% lang. Kawawa naman sila. Nag-slow down. slow. Tumaas pa rin, pero 6%, 6% lang. Kawawa, mga real estate companies. So, Humingi kayo ng hindi lang subsidy, kundi tax reduction. yan po ang nakita ng survey. Pero ang mas mataas daw na yung condo units, mga condo raw po, hindi masyadong mabilis ang increase ng presyo. Residential. Residential condo, hindi masyadong mabilis. Kwan lang. Medyo Okay lang, pero umi-increase pa rin. Karamihan po ng gadambuhalang real estate companies dito sa atin, merong condo project. So, hindi sila masyadong. Ang maganda raw ay yung mga small-time independent home builders. Yung mga build and sell. Build and sell sa mga subdivision or ano. Ang maganda ang pricing ngayon, yung halimbawa duplex. Tumaas daw po ang presyo ng duplex by 10% noong first quarter. At ang year-on-year ay 36%. Quarter on quarter, 71% ang presyo. Ang ganda ng presyuhan ngayon sa duplex. Mataas ang presyo sa condo. Hindi, yan naman kasi kontrolado mo yung cost mo lalo na. Hindi, at saka ang duplex, hindi naman marami. Oo, hindi. kokonti yung konti available units. stock. Yung available stock, kokonti lang yan. So, kung gusto mo magnegosyo ng build and sell, sa duplex ka pumunta. Maganda. Maganda presyuhan. Kasi Wag itong sa office, kasi ang office ngayon. Ito kasing office sa residential mga units na ganyan. Naging pangalan nito? Hot Pandesal. Lahat na lang ng mga developers, yan ang ginagawa. Pumapasok. Bawat kanto meron. Lalo na yung vertical development na Pero, condo. Diyan ang pupuntahan ng DSUD, ha? ganon. Kaya lalong mapapababa yan. Naaawa ako sa mga real estate companies. 6% na lang increase ng prices. Ang suggestion ko sa Awa sila, no? Kukunti na, ano ba? Hindi naman siguro maghihirap to mga to. ang suggestion Hindi mo ba nabalitaan sa Mega World? Pinagsisibak yung mga top executive. Ang suggestion ko sa inyo, gawin ninyo yung parang ginagawa ng mga nandyan sa running of the bulls. You transform your operations into techno hubs. PESA register. PESA registered. Ka pa. PESA registered techno hubs. Sasabihin naman sa inyo, sir naman wala naman kaming connection para makakuha ng ganyang klase. Ay, hindi nakukuha sa connection. Kahit na yung Hindi nakukuha sa connection. yung grandson, yung apo, kahit na napakadali po. kahit malapit ka doon sa apo. Wala naman kaming manufacturing dyan. Pwede. We are talking Ni light machinery, wala kami. We are talking about planning and excellence. Hindi nyo kaya. Hindi tungkol dyan sa connection na yan. Wala. Nakakuha ka ng PESA registration In the middle inside city. Metro Manila. For an old project, naban na ang pagbigay ng PESA. Nakakuha ka? Hindi connection yun, pare. Creativity po yan. Yeah. Critical thinking po ito. Creative thinking. We transform it from running of the bulls to a techno hub. Meron na raw pong price limit ngayon ang kuryenteng binibili dyan sa open market. Sabi ng ERC. Meron na silang draft resolution. Drop pa lang yan? Draft resolution, magbibigay ng limit sa presyo. Iko-control nila kumbaga ang pricing sa open market.
sa spot market ng kuryente. Good luck. Draft to. So, ngayon, yung ERC, nanghihingi po daw ng comments tungkol dyan sa proposal nila. Yeah. Where is the draft? Ibinilabas ba ninyo sa ano man lang yan? In your website, if you have any. Pero nanghihingi sila ng comments eh. How can we comment? We don't even know where the draft is. Pasensya ka. Hindi mo alam eh. Mahina ka sa ano? Mahina ka sa pag-ano? Hindi ka makakapag-comment. Oo, wala ka. Tutuloy na lang nila without your comments. Yun. The ERC is calling on all interested parties to submit comments on or before July 8. Nako, this week yan. Nasaan kaya yung proposal? Where's the proposal? Where's the draft? Pag hindi mo nakuha yan, Sinuspend po ni kagalang-galang na ERC Chair Mona Lisa Di Malanta yung spot market ng kuryente. Kaya tayo nagkakaproblema eh. Okay. Ngayon, gusto niya na raw pong buksan ulit. Bubuksan niya ulit. Ngayong buwan na to. lakas ng loob mo ha. Bubuksan niya na ulit yung spot market. It's as if meron tayong enough to go through that process. Kaya kailangan niya ng komento. Kailangan niya ng opinion. Ayan. Paano kaya to, pare? Hirap. Ha? We cannot comment, ma'am, because we don't know the draft. Hindi, kung ano, ito yung sa akin eh. Kung ano-anong ginagawa natin, ang problema natin, wala talagang power. Wala tayong planta. We are tinkering So, kung with ano, we are tinkering with something that is not na walang epekto. Walang epekto. Problema. Okay. Ang problema dyan, basic, kulang ang ating planta. So, if you're tinkering with the spot market and all of that, all of those periphery. all of the edges. So bagay sa cake, masarap yung edge eh. Yung edge. Ganon? Sa cake. Cake? Gusto mo yon yung edge. icing? Yung ma-icing. Masarap yan. Nako, diabetes ang Oo nga. aabutin. Kaya itong mga ito. Kaya masarap. Kaya madda-diabetes itong mga ito. Diabetes of the mouth. Okay. Ano yan? Anong klase solution yan? So tayo kaya dadamputin sa mga pinagsasasabi nitong ating mga, yung Interagency on Inflation. Isa yan. Ang Power. Yung DTI. Coordination. Pabibilisin. Yan. Collaboration. Panahon ng hapon. Pero may good news. What is the good news? Gusto mo? Yes, sir. In-approve na po ng World Bank Yung mga loans. yung application natin for a $500 million loan para po sa mga ating mga eskwelahan, schools. Kasi po may mga eskwelahan tayo na nagkandasira-sira dahil sa disaster. Mukhang hindi kasali sa budget. Okay. Yung repair nito mga schools na to. So, nag-apply tayo sa World Bank ng $500 million loan para po magawa natin yan. $500 million. $500 million. Ang mga maapektuhan daw nito, mahigit kumulang sa 700,000 students. Ganon kadami pala yung eskwela ang mga nasira na yun. Doon sa mga 700,000 students. Typhoon. Malapit na pasukan, ha? Tsaka nung mga Typhoon nakaraang 2 taon, maraming tumama, pati yung mga surge. Yes, marami. Now, ang akin ng tanong, bakit hindi kasama usually ito kung sa budget allocation? Meron, pero kulang. Meron, kulang. loan Ang dami nasira eh. Iyan po ang effect ng climate change sa atin eh. No? Although hindi naman tayo responsible talaga sa climate change. Eh. Di ba meron? Pero tayo ang biktima. Di ba pwede na may move para pwede kang maningil as compensation sa saan ba yun? They're just talking. They're just talking about that. It's all yung mga countries na OECD countries, hindi sila dyan. Kasi daw po, kung maganda yung papasukan ng mga, ganito yung thinking Okay. ng World Bank.
baka ganahan yung mga Estudyante, estudyante pumasok. Oo. Kasi maganda yung environment, hindi sira-sira. Bibentilador siguro, tapos kompleto yung blackboard. Di ba? Maayos po. Nagkanda sira-sira yan because of the disasters. Ang dami nito, pare. Cordillera. Caraga. Ano ba yung Caraga? Yung mga agusan, yung mga yan. Okay, Surigao. Agusan. Central Luzon. Bicol. Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas. Naku, nasa Visayas pala. Lahat ng Visayas, in other words. Western, Central, Eastern. Tapos sa Mindanao po, yung Davao Region and Soxargen. Yan daw ang maraming apektado na nasira mga eskwelahan. Okay. Paano kaya yan? Sana naman mapunta sa tamang At saka, kontrata. hindi mo pwedeng standardize na yung mga classrooms. Yun na nga eh. Huwag yung kanya-kanya. Repair. That will bring down costs. Yeah, Tula. definitely. Tsaka pwede nang gawin doon mismo sa locality na yon. Doon mo na gawin yung mga mga holly blocks, etc. Pati sourcing. Pati sourcing. Hindi centralized. Hindi, kung pwede. Ito may nadaling 5 daw official ng DOTR. Dating DOTC yan. Tapos meron isang private businessman. Pinatawan po ng parusa ng Sandigan Bayan dahil sa pagbili daw ng mobile phones. Gumamit ng PDAF. Pero mura lang mga 6 million lang yung. At 2005 pa ito nangyari. Ano na ngayon? 2024. 19 years. Ubus na yung ubus na yung kinita nitong mga ito. 19 years bago nagkaroon ng desisyon involving 6 million pesos. Ang kanila pong parusa 6 to 10 years. Pero sa ganang akin, mabuti na yung better late than never. O better late than later. Mga ano yan congressman. Hoy, sino yan? Nag-plea bargain. Judy Sihuko. Okay. Yan. Yan po yung yan yung widow ni Dating Congressman TESDA. Cesar. Pero parang daw ata, binayaran niya na lang yung 6 million. So wala na siyang kulong. Ganun ba yan? Tapos na yun. Binalik niya. Binalik niya. Okay. Hindi naman, parang hindi ata okay sa akin yun. Gusto ko may kulong pa rin. Meron nga ewan ko kung naibalik Ano? Di ba meron din Sandigan Bayan Order? Naibalik yung Hindi, kung ganyan na makikita ng mga kababayan natin. Yun lang pala Okay lang pala. Wala naman palang epekto. Di ka naman makukulong, bayaran mo lang. Di ba? Para yung isang senador, di ba, na nagulat na lang siya, may pera dun sa bank account niya. Tapos sabi, balik mo yan. Hindi pala sa iyan nandyan na yun. Nandyan, ano ba? Bakit ko ibabalik? Baka meron akong windfall na nakalimutan ko na nun. Yeah, yan na. Na ikinagulat mo. Nagulat mo na lang. Windfall mo saan? Sa PDAF. Di ba? Maraming ganyan na mga kaso. Di ba nangyayari sa minsan nasa bahay biglang, uy, may dito ko pala na itago itong perang ito. Tapos meron na akong pambiling grocery o pang nakakalimutan mo na itago. Hindi, pero kung mga milyon-milyon, may wala naman ako na itatabing ganun. Makakalimutan mo ba yun, pare? Hindi ko makakalimutan yun. Bro. Hindi, ang kaso mo, nawala na yung issue na yan ng pork sa Kongreso, pero tuloy-tuloy pa rin. Hindi na lang pinag-uusapan. Kumikita pa rin sila through other means. Mainly, sinasabi nga, maski si Aimee, yung rock netting, yung flood control project, marami. Multipurpose. Yung sa mga ayuda lang. Yung ayuda lang. Ayuda, number 1 yan. Pare.
Bakit? Wala, hindi pa natitigil yan. Kaya nga sinasabi nila, yung mga car companies na mga mamahalin, Nagproblema. tuwan-tuwa pag may pumapasok na congressman. Siguradong benta to. Boss! Ito yung pinakabagong model. Yan. Baka sakaling, pwede mong hindi mo naman kailangan bilhin kagad ng, pwedeng hulug-hulugan to. Hulug-hulugan na lang, parang, parang 5-6, Oo. Kung hindi naman, bigyan mo ako ng project, ako ng bala. Yan. Parang in kind. In kind. In Oh. kind. Kind ng Oo. bayaran natin. Meron pang isang maganda interesting, parin Jonah, parin Joel. Ano yun? 300 milyong users daw ng droga. Ang estimate ng UN. Sa mundo. World Drug Report, 300 million users. Teka muna, ito yung kasama Laking drug. pera pala Kasi talaga. there are countries like sa US, pag binuksan mo yung medical cabinet, kung ano-anong mga drugs talaga. Hindi, illegal drugs. Illegal to, hindi prescription drug. Iba pa yung mga subscription, prescription At yan drugs. daw po, napakalaking increase. Yan, 300 million na yan. Okay? In the last 10 years ata, mahigit 20% ang increase ng drug users. So, we're losing the war. Matagal na yung losing the war. The war. Diba? The And world a lot is of not things. gaining against this drug crime. The drug, what you call this? Syndicates. Notwithstanding yung mga cooperative coordination ng Interpol, Drug Enforcement Authority. Hindi nga, inuupakan pa nga yung mga drug program eh. Obviously, talagang malaki, deluge talaga ang trade ng drugs. So, Yan daw pong Golden Triangle, which is in our part of the world. yan ba yung Cambodia? The Golden Triangle, oo. Tayo nga, transshipment point na tayo dyan. Myanmar, lahat. Myanmar. Ang sabi po ng UN, ang na-discover nila, yung mga drug syndicates dyan, pumunta na ng ibang illegal activities. Pumunta na sa mga fraud, okay? Pumunta na sa mga Nag-diversify na sila. Ayan. wildlife trafficking, ayan. Wildlife trafficking. Iba-ibang At least environment. O, sige. iba-iba racket na po ngayon ang pinasok nila. So, ibig sabihin, ano kaya indikasyon nun? Business is good. Oo. Kailangan mag-diversify na. Diversify. Hindi, ang sinasabi niyan, there will come a time when drug users will really go down because of the Pataas ng pataas eh. there will come a time. So that's why we have to May pag-asa. That's why we have to diversify. We have to go to Parang criminal activities. Parang ginawa ng mafia noon. Yes. Okay, medyo mag-diversify. Nag-diversify sila. They went to Las Vegas. Oo. Yan, mga ganun. Tama. Or Atlantic. Let's go legit. Parang Yeah. sila Michael Corleone noon. No? Ganon. Masusolve ba yung drug problem sa buong mundo? Yun ngang money laundering. Diyan sila tinitire, di ba, sa money laundering. Hindi pa rin eh. Ang base po niyan, dumadami ang drug users eh. So, nakakalusot pa rin sa... Demand-driven business. Hindi nga, ang theory noon, para masaktan yung mga sindikato, tirahin mo yung pera. I-confiscate mo. Di ba? Sasaktan sila. So, eventually, baka it's not worth it. Mag-ibang negosyo na tayo. Sinasabi mo, diversify to legit na tayo. Kasi, wala, nauubos lang yung kinikita natin. Kasi tinitira. Let's not deal yung mali-maletang pera. Hindi. Apparently, it's not happening. Kasi, They've found a way. business is improving. They've found a way of Business is still good. So, ano ngayon ang response ng buong mundo dyan?
kailangan natin ang mga Kailangan natin ng AMLAC. Kailangan natin ang mga nakamerkana. Ayan. Na maayos. Kamukha nitong... blazer. Kamukha Mga blazer. susunod. Oo. Naka-Amerikana, blazer. Maskip Masikip. po ang Amerikana niya. Okay, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas, dito sa Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Meantime, eto na siya. Ito na. Susunod, ang Ronda Pilipinas kasama ang award-winning broadcast journalist, Dennis Antino Jr. Yeah. Carambola, carambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.